Magandang umaga sa Pilipinas. Ako'y naghahanap ng editor / cameraman para dito lang din sa live ko. Ito ganito lang. Ito lang gagawin. Tututukan lang ako ng camera dito sa live para medyo malilaw-lilaw ng konti. Kasi yung sistema namin, yun sa YouTube, di na-download, tapos doon i-edit. So magandang umaga sa Pilipinas. Magandang umaga. Okay. Let us talk about everything and anything under the sun. And even beyond the stars. Magandang umaga sa Pilipinas. Sarap ng buhay. Anong gusto nyo i-topic natin today, Rhea? Ano? Personal development. Personal development. Ganda, personal development. Huwag ka upuan, masaya. Upuan. Ha? Okay, sige. Ikot-ikot ka muna. Personal development. Development of one's self. This is in relation to other people and in relation to yourself as well. Hindi lang yan personal development, hindi yan para sa sarili mo lang, kundi para din sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi kapag well-developed yung sarili mo, makakapakinabang hindi lang yung sarili mo, pati yung mga taong nakapaligid sa'yo. Isa sa mga bagay na hindi pinag-uusapan tungkol sa self-development, yung lack of self-development may lead to multiple circumstances na ikaw mismo sa sarili mo hindi mo gusto. Isa dyan, pinaka-eminent, yung kahirapan. Yung kahirapan, ang isa sa mga causes niyan, lack of self-development. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na kakulangan lang sa pera yung kahirapan. Yung iba, because of fallacies, I will say, fallacies. Akala nila kapag mahirap, ang kailangan pera. O nga naman, it does make sense. Ano ba ibig sabihin ng mahirap kapag tungkol sa pera? Kulang ang pera. O walang pera. Pero it may also mean mismanagement of funds. That's where self-development comes in relation to finances. Importante na ayusin mo yung sarili mo para hindi ka lang kumikita ng maraming pera, nananatili din sa'yo yung maraming pera na kinikita mo. Kasi may mga tao, maliit na nga yung kinikita, wala pang nananatili. May mga tao, malaki yung kinikita, wala ring nananatili. It is majorly, I will say, because of lack of self-development. Hindi ang konsepto ng kawalan ng pera dahil wala ka lang pera. Kundi isa sa mga dahilan kung bakit wala kang pera, kasi hindi maayos ang finances mo. You have the capability to work, you are earning money, yet you are not saving money, and you are not allocating money to the things which should be allocated on. So that's one of the major reasons kung bakit nahihirapan ang mga tao in general pagdating sa paggawa ng pera. Isama mo na rin pati sa pag-iipon, pananatili ng pera sa bulsa. Self-development. Tungkol sa finances. Yung konsepto kasi ng finances, pagdating sa self-development, sarili mo, pauusadin mo pagdating sa finances, it's not just about making money. It's about improving yourself so you can be a viable member of the community. And you will also have skills to be able to make money, to be able to trade your skills for money. Or for value, I will say. You have enough value and you are upgrading your value every now and then, ensuring that that value that you have within you can be traded for money. And if you have self-development, then you will have the skills necessary para hindi ka lang magaling, importante ka pa. Kasi hindi lang naman yan sa skills ng trading for money. Doon din yan sa skills ng pakikipag-usap at pakikipagkapwa-tao. Kasi kahit gaano pa kagaling ang isang tao, pagkakupal ang ugali mo at hindi ka gusto ng ibang mga tao, then you will have problems with finances in the future. Na paano mo nasabi, Chester? Kasi wag niyo kakalimutan, ang isa sa mga causes ng dimandahan ay dahil meron kang ginawa na hindi gusto ng kapwa-tao mo.
So alam mo magkakapera ka. Pero alam mo rin at the same time magkakaproblema ka. Pag meron kang skills na alam mong needed by the society, yet you have issues in relation to your ugali. Sobrang lawak ng konsepto ng self-development. Sobrang lawak ng konsepto ng self-development na hindi, I don't think 60 years is enough just to learn the things that you should learn in relation to self-development. Kasi, yung konsepto ng self-development, parehas ng pag-upgrade ng operating system in a cellphone. Lagi at lagi, taon-taon, laging merong lumalabas na bago na upgrade. Update, I will say. Update. Pag hindi ka nag-update ng sarili mo, you will become obsolete. Your services will no longer needed. Your services will no longer be needed. Primary, possibly, someone else will come along with the same or with a higher set of skills, pero mas mura yung cost. Katulad ngayon, unti-unti, nagta-transition na tayo papunta sa ganun. Delikado na ngayon ang panahon. Sobrang delikado ng panahon ngayon na pag hindi ka nag-update ng sarili mo at hindi ka nag-update ng operating system mo, hindi ka nag-self-development, magiging obsolete ka. What I mean by that is mahihirapan kang humanap ng trabaho kasi papasok na ang AI. At maraming trabaho ngayon ang wina-wipe out ng AI. Pag hindi mo pinag-aralan yung konsepto ng self-development at hindi ka nag-enhance ang sarili mo, pag hindi ka na kailangan ng society, swerte ka na kung meron pa mga tao na tatanaw ng utang na loob sa'yo at magmamahal sa'yo. Sobrang importante ng self-development, hindi lang sa finances, kundi sa maraming aspeto ng buhay, including, but not limited to, your mindset, obviously your financial capability, your skills, yung pakikipagkapwa-tao mo, yung pag-ibig mo, yung mga emosyon mo in general, kung paano tumatakbo ang isip mo, kung paano tumatakbo ang katawan mo, at kung paano tumatakbo ang kabuuan ng pagkatao mo, yun ang sumasaklaw sa self-development. Hindi lang yun, pati spiritualismo. Sobrang lawak ng konsepto ng self-development, and I don't think an entire lifetime will be enough to discuss self-development kasi every now and then, merong bagong nadadagdag sa kaalaman ng mga tao at saka sa teknolohiya na nakapaligid sa sangkatauhan ng mga bagay na eventually nagiging sobrang importante na sa mga tao. Katulad lang ng konsepto ng cellphone, minsan panahon hindi naman natin alam kung paano gumamit niyan eh. Pero dumating yung panahon na pag wala kang cellphone, napakahirap na makipag-communicate sa kapwa-tao. Napakahirap makipag-communicate sa kapwa-tao. Overall, importante na lagi tayong nag-update ng operating system natin bilang mga tao. Lagi tayong nag-uusap, nagkikwentuhan, nagkakapalagayan ng loob. At nakukuha yun kapag ka regular ka na nag-update ng operating system sa isip mo. And you are also keen in relation to self-development. Yeah, meron ng sakto, meron ng wala pa pala. Yung mga gustong umakyat sa live, andito yung 4 na square. Andyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. So pag-usapan natin yung maraming bagay ng buhay. Hindi lang tungkol sa pagnenegosyo kasi making money is just part of living. It may be one of the major parts of being a human being, pero money is not everything. Money is not everything. Again, money is not everything. Hindi pera ang lahat ng bagay tungkol sa buhay. Napakaraming bagay na dapat pag-usapan. Masarap pagkwentuhan nang wala nang kilalaman sa pera. Isa sa mga pinakamasasarap na bagay na pagkwentuhan, yung mga experiences natin sa buhay. When we grow old, we will have so many stories that we can tell our children and our grandchildren. And most of those stories doesn't involve money. The stories about money may make people excited to hear those stories. Pero the most memorable stories are the ones which does not involve money.
Katulad nung kwento nila Kristo. Diba? It has stand the test of time for 2,000 years. Pumaroon kayo, inisinusugo ko kayo ngayon. Huwag kayo magdala ng salapi o ng anuman, kundi yung inyong pananamit. Saan kami kakain? Saan kami iinom? Kung saan kayo paparoon, doon kayo kakain, doon kayo iinom. Umalis yung mga alagad. Bumalik uli. Nagkulang ba kayo ng anuman? Hindi kami nagkulang ng anuman. Isa sa mga pinakamagagandang istorya na narinig ko. So pwede pala yun, ano? Pwede pala yun na mabuhay ka sa mundo ng limited ang resources mo pero hindi ka nagkukulang. Limited pero hindi ka nagkukulang. Limitado yung resource mo pero hindi ka nagkukulang. Isa sa mga pinaka na-enjoy ko sa buhay, yung konsepto ng pagkakontento. Napakasarap ng pakiramdam ng kontento. Kasi marami akong kilalang mga mayayamang tao na sobrang yaman nila pero hindi sila kontento sa mga buhay nila. Meron pa rin silang inggit sa puso nila. Pag tumitingin sila sa iba na mas mayaman sa kanila o baka mas magaling lang, kasi minsan hindi naman mas mayaman eh. Minsan mas magaling lang eh. Katulad sa akin, kung hindi ninyo napapansin Pilipinas, merong mga ibang basher ko na alam ninyong they're doing far better than I am. Meron silang mga, 'di ba, mas malalaking mga edipisyo at nasa iba't ibang mga bansa yung ibang mga basher ko. Doon ka nga magtataka eh. Nasa ibang bansa ka na eh. 'Di ba? Eh technically you've already made it. Ako stuck lang ako dito sa Pilipinas. Di naman ako nakalabas ng bansa kahit kailan eh. Pero may mga basher ako nanggagaling sa iba't ibang mga bansa. Sabi ko, what the fuck are these people thinking? Nasa ibang bansa ka na eh. Supposed to be, you've already made it in life. Mataas na ang tingin sa'yo ng ibang mga tao. Ako nasa Pilipinas lang, ikaw nandiyan sa Japan, nandiyan sa Korea, nandiyan ka sa putang inang kung nasang kamang parte ng mundo na yung bansa na yun eh doing far better than the Philippines. Tapos nandiyan ka, Pilipino ka, nakaalagwa ka na sa buhay, ang dami mong pera, ang ganda ng kotse mo, basher kita. Tang ina. Sino ba ako? Tindero ng sinigang. Tangina mo, naiinggit ka sa tindero ng sinigang habang ikaw nasa abroad ka at marami kang pera? Putang ina mga tao to. Minsan talaga yung pagkakontento hindi mo mahagilap kahit ganong karami na ang pera ng tao eh. Alam mo, ang buong mundo kayang magpakain ng 50 bilyong tao sabay-sabay, sabi ng World Health Organization 3 beses pa sa isang araw. Pero wala pa naman tayong 10 bilyon, ang daming taong nagugutom. Why is that so? As a conclusion, the world is enough for man's needs, never for man's greed. Ang buong mundo sapat para lahat ng tao mapakain. Ang buong mundo sapat para sa sangkatauhan. Pero kahit kailan, ang buong mundo hindi sasapat para sa pagkaganid ng mga tao. Aanhin mo na makamtan ng buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Sapagkat anong kaya mong ipagpalit kapalit ng buhay? May mga tao greedy. Greedy. Sabi ko nga swerte, I have stumbled upon the concept of Christianity and Islam. Yung konsepto na matuto kang magpakababa kahit nasaan ka pa. At matuto kang magpasalamat sa lahat ng meron ka. Hindi automatic na ang ibig sabihin ng kontento stagnant. Hindi. Hindi ang ibig sabihin ng kontento, wala ka nang ginagawa at hanggang dito na lang. Hindi ganun ang ibig sabihin ng pagkakontento. Maaaring kontento ka sa lahat ng bagay na meron ka. Pero dapat, pati sa direksyon kung saan ka papunta at kung anong gusto mong marating, dapat kontento ka rin. At ang ibig sabihin nun, hindi na para lilingon-lingon ka pa sa kung kani-kanino para mainggit sa mga bagay na meron sila at sa mga direksyon nila sa paligid. Ang pagkakontento kasama pati direksyon. Saan ka papunta? Gaya nga ng sabi ng Nescafe, para kanino ka bumabangon. Paghirap makabangon. Ano? Paano paghirap makabangon? May kidney stone ka kasi. Pero gumana naman yung sinabi ko sa'yo, di ba? Temo, ngayon ba masakit pa yung likod mo? Tamo, see? Nice. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo unawa. Tamo, wala kang kamalay-malay, di ba? Ang gandang remedy no, nasa kusina lang.
Ang sakit ng kidney stone mo tuwing. Taka, yun napapansin ko eh. Sabi ko ako, naising masaya kasi, nakahiga. Tapos, lagi na lang. Natutulog ako, biglang magigising ako, malimpungatan ako. Sabi niya, aray, aray. Tapos kumakapa sa likod. Sabi ko ako, baka kailangan ka ako ng kutsyon. Bumili ko ngayon kutsyon, ang dami. Ngayon, lahat tayo ngayon nakakutsyon na. No, diba? Ate, saig-saig lang, karton-karton lang tayo eh. Ngayon, nakakutsyon na. Diba? Ganun pa rin, umaaray-aray pa rin pag natutulog siya. Sabi ko, tangina, Brad, check mo nga yung likod mo, kapain mo tong parte na to. Tapos kinapa ko yung likod niya. Aray-aray, boss, masakit. Alam na. Trouble. Diskartehan natin. Pag hindi na ganito, tayo ospital. Pagamot kita. Sabi ko ako sa gumana. Oo, tama. Utang ina. Hindi ko sinasuggest yun. Hindi ko sinasuggest. Kaya naman, hindi ko binibigay detalye. Diba? Hindi ko binibigay detalye. Alternative medicine yan. Alternative medicine. Nasay ko nga po sabihin eh. Mamaya ako kwento ko sa'yo. Alternative medicine. Hindi yan ginamot ko, hindi ganun. Alternative medicine yan. Ay ibig sabihin nun, halaman at bla bla, etc. etc. Na-discard yan. Ayan, ngayon, okay na. Solve na. Solve na. Karunungan, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Ng pagkatakot sa Panginoon ay pasimulan ng karunungan. Okay, sige. Pwede na tayo mag-akyat. YouTube sa speaker. Ay, oo nga pala. Oo. Nakabang po ako yun. Teka lang, wala pa. Yung speaker natin. Speaker, Xiaomi speaker ko. Original to, galing Xiaomi. Mura lang, bari-bari lang. Kaya nga, bari-bari nga lang. Hindi na lang. Wala tuloy. Dahil lang, brother. Good morning, brother. Good morning, brother. Mamatay yung speaker ko. Dali, kakabit ko muna sandali yung speaker. Ayan. Sige. Wait lang, mabilis lang to. Tapos, akin na rin i-live yung YouTube. Okay? Taga saan ka, brother? Working abroad, brother. Abroad, okay. Ano tanong mo, brother? Kasi last time nagkakausap tayo. Tanong ko, brother, kasi yung nabasa kong isang book. Ano yung pagkakaiba nung use your enemy sa part 8 loss of power kasi, di ba? Ulit, brother, sorry. Be careful. Napindot ko yung end live. Buti na lang. Takina, na-pause yung live. Na-pause. Napindot ko yung end live, di sinasadya. Finish. Tika na. Okay. Sige, brother. Ano tanong mo? Go, tuloy. Meron kasi ako nabasa sa part 8 loss of power. Be careful your friends and use your enemy. Tapos yung isang concept pa doon, crush your enemy. Yeah. Crush your enemy totally. Inaayos ko kasi yung Bluetooth eh. Sige, tuloy, brother. Anong pinagkaiba nun yung use your enemy tsaka crush your enemy sa part 8 loss of power? Oo. Lagi kang merong kaaway. Pag hindi mo kayang i-crush yung enemy. Kasi you have to learn how to choose your battles wisely. Sun Tzu Art of War, magkakadugtong yan eh. Part 8 loss of power, loss of human nature, at saka Sun Tzu Art of War. Magkakadugtong yan eh. Although, iba't iba ng panahon yan, pero nagsusuwat-uwan yan sa isa't isa eh. Sun Tzu Art of War, you should choose your battles wisely. Never choose a battle that you will lose. Always choose a battle that you can win. Pero sobrang importante rin at the same time na sa pagkapanalo mo, dapat hindi masyadong magastos yung panalo. Bakit? Kasi kung sobrang gastos ng panalo, na ang laki ng nalugi sa'yo at ang laki ng nawala sa'yo, parang halos hindi na rin importante yung pagkapanalo. Kailangan mong makita yung premyo. Yung premyo, dapat napakalayo ng diferensya dun sa halaga. Kung anong halaga, dun sa I will say cost. Dun sa initial investment o dun sa puhunan. So, mamumuhunan ka sa gera, mamumuhunan ka sa digmaan. Yang bang puhunan mo, mas malaki ba yung panalo mo kaysa dun sa pinuhunan mo? O baka mas malaki pupuhunan mo kaysa dun sa panalo, hindi sulit yung panalo. Ganon yung konsepto. Kuha mo ngayon. O ngayon, that being said, may mga kalaban na hindi sulit labanan. Bakit? Either matatalo ka o masyadong expensive o masyadong walang kakwenta-kwenta para labanan pa. Choose your battles wisely, brother. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, dun sa panahon na yun, dun pa lang mag-a-apply ngayon yung use your enemy. If you don't have any enemies, create one. Pag binasa mo detalye niya, nakasulat yun. If you don't have any enemies, create one. Kasi kailangan mo yun. Kailangan mo ng, parang sa isang organization yan eh. Sa isang organization, lalo na medyo malaki-laki na yung organization, hindi pwedeng walang kalaban. Pwede kang mag-introduce ng kalaban external, pwede ka rin mag-introduce ng internal na kalaban.
Paano ngayon yung konsepto? Yung konsepto ng external na kalaban, yung mga kakompetensya nyo pwede yun. Yung internal na kalaban, pwede kang maglagay ng kalaban sa loob. Para saan yun? Pag ikaw ang nasa ibabaw, laging ikaw ang tinitignan ng lahat ng tao na kalaban. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pag naglagay ka ng isang kalaban sa loob ng organization nyo, na siya yung parang target ng mga taong nasa ilalim, then iniaalis mo yung sarili mo na nasa ibabaw ka bilang target ng mga taong nasa ilalim. Kasi hindi mo gugustuhin na walang kalaban within your organization. Pag walang kalaban within your organization, then peaceful yung organization. Ito problema mo. Pag sobrang peaceful ng organization, ang tao, malikot ang utak, naghahanap ng makakalaban. Malikot ang utak ng mga tao, brother. Kaya mapapansin mo sa kumpanya, laging nagsasalita ng hindi maganda yung mga nasa ilalim tungkol sa mga boss nila. Lagi yun. Yung mga boss, ang gusto, umalago yung buong kumpanya para lahat ng tao sa loob ng kumpanya kumita. Yung mga nasa ilalim, tinatarget yung mga nasa ibabaw, nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa kanila. Sobrang common yan, brother. So it is a good help. It is a good help na maglagay ng kalaban within the organization. And I strongly suggest, yung isa sa mga pinakamatitinding kalaban, ilagay mo sa loob ng organization. Yung pangit na ugali ng empleyado, yan ang dapat kalaban. Hindi tao. Kasi pagka tao ang ginawa mong kalaban ng mga empleyado sa loob ng kumpanya, matotoksikan yung tao na yun, tapos eventually alis din. Ang pinakamagandang gawing kalaban sa loob ng isang organization, yung pangit na ugali ng mga empleyado. So ngayon, ang gagawin mo, iisa-isahin mo ngayon lahat ng mga pangit na ugali na tinataglay ng mga empleyado in general para yung mga empleyado hindi sila magkaroon ng ganon o yung mga ganon ng empleyado kusa ng malaglag. Kuha mo? Okay. Yun. Doon napapakinabangan yun. Maglalagay ka talaga ng kalaban. It doesn't necessarily follow na yung kalaban na ilalagay mo may personification o tao mismo. Pwede kang maglagay ng tao. Choice mo na yan. Pwede kang maglagay din naman ng ibang kalaban bukod sa tao. I strongly suggest, pangit na ugali ng empleyado. Yun ang ilagay mong kalaban. Okay. Paano paglalagay ng kalaban? Ituro mo lahat ng mga bagay na tama na dapat taglayin ng mga empleyado mo. Tapos, ituro mo rin yung mga hindi tamang dapat taglayin ng mga empleyado mo. Yun na ngayon, yung titignan ng mga tao na dapat, itong ganitong klase ng ugali, kalaban dapat yan. Kuha mo? Okay. Oh, brother. Nakukuha nyo ba yun? Audience, nakukuha nyo ba yun? Naintindihan nyo ba yung ganong konsepto? Sana nakukuha ninyo. Kasi ano to, upper management na usapan ito. Hindi ito parang lower management na parang rank and file, construction worker ka, ganon, o parang tubero ka. Hindi, upper management ito. Pag na-promote ka, kailangan mo maintindihan itong mga ganitong bagay kung paano tumatakbo utak ng tao dyan. Sana naiintindihan ninyo, sana nakukuha ninyo. Follow-up question, brother. Tama, brother. Brother, about ano naman, too much familiarity, di ba? Kunya, kabisado ka na ng tao, nawawala na yung respeto sa'yo. Ngayon, napansin mo na yun. Paano mo ibabalik yung sistema na ikaw, nire-respeto ko nila ulit? Mas madali pa. Ito, mabigat na katotohanan, brother. Mas madali pa na palitan na lang yung tao kaysa ibalik pa yung respetong nawala na. Sad. Mabigat, paano yung sitwasyon na, brother, paano yung sitwasyon na pagbabalik ng respeto. Sobrang expensive ng pagbabalik ng respeto. Kasi kailangan mo nang kumuha ng third party dyan. Kailangan mong kumuha ng trainer o kung ano man na magtuturo dun sa mga tao na yon na maibalik yung respeto. Kasi kailangan mong ito kasi yung punto di ba? Yan nga yung sinasabi nila, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Paano prevention is better than cure? Umpisa pa lang, ikaw na mismo yung maglagay ng sistema na ang tawag kultura sa loob ng organization. So merong kultura sa loob ng organization. Dapat ang kultura nanggagaling sa pinakaibabaw. Kasi pag hindi mo alam na kailangan palang maglagay ng kultura sa isang organization at nagtayo ka ng kumpanya at nagtayo ka ng negosyo, ang mangyayari niyan, yung kultura lang nasa ilalim. Iaakyat nila yan. Tapos hindi mo magugustuhan. Lahat ng kabulukang natutunan nila galing sa mga magulang nila, galing sa society, galing sa kung saan-saan, sa internet o sa kung sino man, ipapasok nila ngayon yan sa loob ng kumpanya mo. Pagpasok niya ngayon mga kultura na yan, alam mo na, sabog-sabog yan, gulo-gulo yan. Yan yung mga chismisan,
yan yung mga hindi magagandang pagsasalita tungkol sa mga kasama sa trabaho at sa mga nasa ibabaw, kasama na rin dyan yung paninilip ng finances at ng kung ano-ano pang iba-iba pang mga kabulukan ng mga tao. Minsan, mas expensive pa na ibalik mo yung respetong nawala galing sa taong nawala ng respeto sa'yo. Mas madali pa na kumuha na lang ng bagong empleyado para doon. Expensive yun, brother. Expensive, sobra. Oo, tama. Ang gumagana na nakita ko, nasubok ko ito mismo. Subok ko ito. Subok. Tignan mo kung ang EQ ng tao maganda. Sakali mang maganda-ganda ang EQ at medyo matali-talino ang tao, baka sakaling maintindihan niya. Ang konsepto is putting yourself in someone else's shoes. In the other person's shoes. Siya, na nawalan ng respeto sa'yo, ibabalik mo yung respeto sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili mo sa posisyon niya at siya dapat yung ilagay mo sa posisyon mo. Ginagawa ko yun sa mga empleyado. Paano gagawin? Tara mo, bawa lang ha. Masaya ka. Kunin mo yung upuan mo. Dalawa tayo. Demonstration to. Ito actual demonstration. Ganito ginagawa ko sa mga empleyado ko. Ayan. Andito si Masaya sa gilid. Masaya. Ito. So, halimbawa lang merong disrespect na nangyari. Merong kunyari may disrespect na nangyari. Halimbawa lang may disrespect na nangyari. Kaya, halimbawa, si Masaya yung nag-initiate ng disrespect na nangyari. Ganito yung gagawin ko. Ito. Brother, kung halimbawa, palit tayo ng kalagayan, maintindihan mo ko. Palit tayo ng upuan. Ikaw ngayon si Chester, at ikaw ngayon yung nakaharap sa mga tao. Ngayon, kung ako, si Masaya, gawin ko kaya sa'yo yung ginawa mo sa akin, matutuwa ka kaya? Ikaw si Chester. Ganun ang normal na ginagawa ko. So, ang ginagawa ko, inilalagay ko yung sarili ko sa posisyon na ako yung empleyado. Tapos siya ang may-ari ng negosyo. Ganun ang ginagawa ko. Ganun din kung halimbawa, ordinaryong tao. Ganun din, gagana yan, ordinaryong tao. Yung konsepto na, brother, lagay mo kaya yung sarili mo sa posisyon ko. Kung gawin ko kaya sa'yo yung ginawa mo sa akin, matutuwa ka kayo. Ganun yung konsepto. So ngayon, doon lang sa posisyon na magkakaintindihan na kagad kayo Kung naiintindihan niya. Pero kung mahina EQ ng tao, mas mura pa na ilaglag mo na lang yung tao. Palitan mo na lang ng iba. Thank you, brother. Maraming salamat. Nice. Yun ang ibig sabihin. So ngayon, naiintindihan nyo na yung konsepto ko. Sa ganon, sa paglalagay mo lang nung sarili mo sa posisyon ng kabila, maiintindihan na kagad nung kabila na, oo nga no, tangina, mali nga yung ginawa ko Bakit? Kasi pag sa akin din naman ginawa, hindi naman ako matutuwa Gets mo? Ganun yung konsepto. So ngayon, dun sa konsepto na yun, ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon niya, at yung sarili niya, ilalagay niya sa'yo naman, sa upuan mo, that person is supposed to understand what you're going through, the hardship that you're going through dahil doon sa ginawa ng tao na yun. Pero pag hindi niya pa rin naiintindihan at sarili niya lang ang importante, brother, laglag mo na yung tao, mahina talaga ulo niya. Mahirap yun, mahirap diretso. Mas mura pa na kumuha ka lang ng bagong empleyado kaysa ganun. Kasi ako, diretso dito sa loob ng Project 1, hindi ako nagtotolerate ng disrespect. Kung tatanggalin mo rin lang naman, kasi dito, alam mo brother, diretso, susceptible to disrespect talaga itong sistema ko rito. Susceptible to disrespect. Bakit? Kasi sama-sama kaming natutulog sa pare-parehas na higaan. Ano ibig ko sabihin? Kung ano yung itsura ng higaan nila, ganun din yung itsura ng higaan ko. And there was a time in the past na nakatira kami doon sa dating bahay ng Project 1M. Brother, tangina diretso, nakahiga yung mga empleyado ko sa king size na kama habang ako natutulog sa sahig. Susceptible to disrespect talaga. Sila yung nakahiga sa kama, ako nakahiga sa sahig. Susceptible to disrespect. Bakit? Kasi kailangan kong malaman yung mga tao na talagang sa akin. Kasi bumubuo ako ng core group Pag bumubuo ka ng core group, sobrang importante na yung mga tao, kahit ano pang makita nilang kabulukan sa'yo, dapat katiwa-tiwala pa rin sila. At inirerespeto ka pa rin nila kahit magkaganon. Bakit? Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang kabulukan. Lahat ng negosyo may kanya-kanyang kabulukan. Walang negosyo, 100% malinis yung negosyo mo. At wala rin taong 100% mula nung pinanganak ka, wala kang pagkakamali kahit kailan. Walang ganun. Ang kailangan ko sa paligid ko, yung mga tao na kahit anong kabobohan ang makita nila sa akin at anong katangahan ang makita nila sa akin, mananatili pa rin silang nasa akin dahil loyalty ang number 1 na pinaka-importante sa akin sa negosyo. Loyalty ang number 1 na pinaka-importante sa akin sa negosyo.
Bakit? Kasi may mga pagkakataon nakikita talaga nila yung katangahan at kabobohan ko. At yun ang dahilan kung bakit nilalabas ko na rin sa internet yung mga katangahan at kabobohan ko. Hindi lahat ng araw matalino ako. At hindi rin lahat ng araw wise ako. May mga araw tanga ako. May mga araw bobo ako. Pag kulang ako sa tulog, pag sobrang init ng paligid, may mga araw ganun. At nangyayari yan sa lahat ng tao, kahit gano'n ka pa katalino, kahit si Jordan Peterson ka pa. Tignan mo, there was a time in the past nga, merong issue na si Jordan Peterson, hiniwalay ng asawa niya. Hindi ko alam kung alam ninyo yun. Pero si Jordan Peterson, isa sa mga pinaka-inirerespeto yan, pagdating sa konsepto ng pagpapataba ng utak tungkol sa psychology at psychiatry. Practitioner talaga siya at may lisensya siya. Pero tignan mo, with all the cunning knowledge that he is putting out in the internet, puta, hiniwalayan pa rin siya ng asawa niya. Relate ako dun. Oo. So, ngayon, ganun yung konsepto. Kasi too much familiarity breeds contempt. Ang kailangan ko, Tama, yung mga tao na kahit i-expose ko sila sa too much familiarity sa akin, mananatili pa rin nasa akin ang loyalty nila. Bakit? Kasi kahit bulok silang klase ng mga tao, tinanggap ko pa rin sila. So, iniisip ko na sana kahit kabulukan din yung nakikita mo sa akin, sana matanggap mo rin ako. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang kabulukan. Lahat tayo, lahat, all. 100% of us human being, lahat tayo may kanya-kanyang kabulukan. Lahat tayo may kanya-kanyang kabulukan. Lahat tayo may kanya-kanyang katangahan, kanya-kanyang kabobohan. Ito nakaraan, may mga katangahan na naman ako na nagawa, ako mismo, personal, lahat tayo merong ganun. Walang taong lahat na lang ng araw ng buhay mo, mula pinanganak ka hanggang namatay ka, wise person ka, kahit si Solomon ka pa. Yan. Yan ang sagot ko ng brother. Walang question. Brother, i-add ko lang dun sa question na yun. Kasi, all the knowledge na na-accumulate ko, yung gano'n. Tapos naituro ko sa pinaka-importanting tao sa akin. Tapos, sa pagdating ng araw, parang dahan-dahan napuputol na yung respeto sa'yo. Parang pabawas ng pabawas. Paano, yun ang ganun sitwasyon, brother. Paano mo naman ihaharapin yun? Pinaka-importante yung tao, brother. Brother. Walang tao na mananatili sa'yo hanggang sa walang hanggan. I'm putting myself in that situation. At oo, baka meron. Pero mas madali na lang isiping wala. Bakit? Kasi sa 1,000 babae, wala. Sa 1,000 lalaki, isa. Sabi ni Solomon. Diyan na ngayon papasok yung be careful of your friends, make use of your enemies. Diyan na papasok yan. Be careful of your friends, make use of your enemies. Remember that betrayal does not come from enemies. Betrayal always come from people that you trust. Tama. Matuto kang magturo ng konsepto ng loyalty. Pinaka-importante tao yan, then that person should understand the meaning of the word loyalty. Pinaka-importante yan. Ikaw muna ang dapat mag-aral ng konsepto ng loyalty, tapos dapat maituro mo yan as soon as possible, as soon as pagkarinig mo pa lang nitong live na to, dapat ngayon mismo maituro mo na kagad yung salitang loyalty sa mga tao. Lalo na sa mga nakapaligid sa'yo. Sa mga kaibigan mo, sa mga pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Matuto ka ng konsepto ng loyalty at matuto kang ituro yung konsepto ng loyalty na isa sa mga bagay na dapat mandatory yan. Mandatory. Bakit? No family runs without loyalty. Walang pamilya na uusad ng walang loyalty. Lahat tayo may kanya-kanyang kabulukan. Lahat tayo may kanya-kanyang katangahan, kaistupiduhan, kabobohan, mga baho natin. Hindi naman pwede na lahat na lang ng panahon, kailangan mo pang bantayan yung sarili mo sa paligid ng mga tao na pinagkakatiwalaan mo. Ang problema kasi, yung konsepto na inaayos mo yung sarili mo, lumulusot yung mga kamangmangan, nanonood yung paligid sa'yo, kasama na pati mga anak mo, kasama pati asawa mo. Sa paglusot ng mga kamangmangan, dapat nakahanda na kagad sila umpisa pa lang. Nang paminsan-minsan may mga kamangmangan at kabobohan. At dapat, okay lang yun. Bakit? Kasi ikaw naman mismo sa sarili mo, yung pinipilit mong ayusin yung sarili mo at nagkulang lang, hindi sinasadya. Pag sinasadya, ibang usapan yan. Tinan mo, katulad lang din sa akin, di ba? With all the wisdom that I have, hiniwalayan ako ng aking kasintahan, eh. Di ba?
Bakit? Kasi too much familiarity na nga. Kaya nga sabi ko, mas madali pang humanap ng kapalit kaysa ayusin yung mga nasira na. Too much familiarity na eh. Oo, tama. So, Naipit ganun ako din, sa brother. project margin. Diba? At tapos nakita niya pa lahat ng mga kamangmangan ko in the past. Kasi isipin mo, you have to consider, brother, 9 years kaming magkasama ng ko. Nakita niya lahat ng kabobohan at katangahan ko. Pati mga pagkukulang at mga pagkakamali ko, nakita niya. Nagbabago ako, hindi sumasapat kasi may mga pagkakataon talagang putang ina, mahirap talagang maging mabuting tao. Diretsahan, napakahirap maging mabuting tao. Mas madali pang maging siraulo, mas madali pang maging tarantado, mas madaling maging gago. No rules eh. Bakit? Walang rules na sinusunod eh. Walang rules eh. As long as you don't fucking die, you don't end up in the hospital, you don't end up in prison, you're good. You're good. Kapag ka illegal. Kapag ka mga masasama ang gawain mo. Eh, wala. Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya gaya nga na sabi ko, too much familiarity breeds contempt. Sa 9 na taon, nakita niya lahat ng mga bagay. Ang nakita ninyo sa internet, yung panahong nagbabagong buhay na ako. Hindi nyo nakita yung panahon na siraulo pa ako. Kasi dediretsuhin kita, hindi ako magsisinungaling sa inyo, Pilipinas. Kung nakita mo ako, nung panahon na siraulo ako, baka sabihin mo, nakakadiring klase ako ng tao. Diretso lang. Follow-up question, brother. Wala yung isang question ko. Ito Hindi lang. nasasagot doon. Nasagot na kita. Magturo ka ng loyalty. Magturo ka ng loyalty. No. Pero dapat Itong, ikaw una mag-practice ng loyalty. Oo, tama. Ito, brother, ano na. Grabe talaga nun. Tapos in the end, useless. Sad to say, oo, there are relationships at the end, useless. Sa haba ng panahon na pinagsamahan. Pero overall, masasabi ko, ako, personal, mas prefer ko na mag-focus na lang dun sa mga magagandang pinagsamahan. Kesa sa kung papaano pa nag-end up at kung ano ang naging wakas. I will still continue to protect her until the day I die. Kahit magkaroon siya ng bagong magiging kasintahan, at kahit magkaroon siya ng pamilyang sarili na hiwalay na sa akin, I will still continue to protect her because of all the things that we have shared together, all the good memories, all the good things that have happened, including all the things that will protrude, I will say, to the afterlife. Kasi ang dami ko rin natutunan. Ang dami kong natutunan. Yun ang masasabi ko naman. Follow-up question. Follow-up question ko, brother. Ito yung nasa notes ko. Paano ko malalaman kung totoo ang paniniwala o dahil lang ito sa kinalakihan? About sa religion, pare. Pagka, alam mo, kailangan mong ibangga sa reality. Yung mga bagay na spiritual, eto kasi ang problema eh. Yung mga bagay na spiritual, hindi natin nakikita. Ano yung brother? Makikisuyo nga akong pakisabihan na lang na pakihinaan. May mga tao talaga insensitive. Fuck it. Papatustog, sobrang lakas. Akala nila gusto ng ibang tao yung tutog nila. Ha? Naka. Insensitive. Fuck. Anyways, going back, pinag-uusapan natin. Ano nga yung tanong? Na-distract ako rin. Paano mo lalaman kung totoo yung paniniwala o dahil lang sa kinalakihan nito? About religion. Kailangan mong ibangga sa religion. Jesse 8, Gis, kung hindi ako nagkakamali, ng Deuteronomio. Hindi Jesse 8, Gis. Parang ganun, Jesse 8, Gis nga. 30, Jesse 8, Gis nga, ng Deuteronomio. Ang mga bagay na sinasabi ng mga propeta, dapat nangyayari. Pag hindi nangyayari, kabulaanan daw ikayon at ang propeta ay nagsasalita ng kahambugan. Yung mga bagay na sinasabi ng mga propeta, dapat nangyayari. Dapat nangyayari. Pag hindi nangyayari, ang ibig sabihin nun, yung propetang yun, nagsalita ng kahambugan at hindi sinabi ng Panginoon yung mga salitang lumabas sa kanya. So, isa sa mga mapapansin mong deciding factor for truth to manifest, I will say, in relation to religion, kailangan mong ikumpara yung mga bagay na theoretical, kasi karamihan ng mga bagay na tungkol sa spiritualismo, mapapansin mo, theoretical eh. Merong mga actual na kwento.
Actual. Pero majority theoretical. In theory. Bakit? Kasi yung mga bagay na pinag-uusapan sa spiritualismo, mga bagay na hindi nakikita yan eh. Ang mga bagay na nakikita ay may hangganan. Ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hangganan. So kung mapapansin mo, yung mga bagay na nakikita, madaling pagbasihan. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, medyo mahirap. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming naloloko sa usaping religion. Kasi akala nila pag merong taong nagsalita tungkol sa Diyos, akala nila totoo na agad. Yun ang akala mo. Pero kailangan mo munang pagbasihan yung mga bagay na realidad ng buhay bago mo masabi na yung mga bagay na hindi nakikita ay totoo. Paano ko nasabi? Kasi tinan mo, isa sa mga konsepto ng malulungkot kayo rito, sorry huwag sanang sumama ang loob ninyo. Pero isa sa mga konsepto ng saksi ni Jehovah, yung si Kristo daw pabalik na, tapos nakahula sila ng mahigit 5 beses. More than 5 times silang humula. Nasa watchtower pa yan. Ngayon, pabalik na daw si Kristo. 5 beses silang humula. Hindi nangyari sa loob ng 5 beses na yun. Mahigit yun. Actually, parang mga 7 nga yata. 7 times eh. Nakasulat sa Biblia, kapag ang propeta nagsalita, tapos hindi nangyari, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, wag mong katatakutan yaon. So, ibig sabihin, yung mga propeta pala ng Jehovah's Witness nung panahon na yun, nagsalita sila ng mga bagay na kahambugan. Kasi hindi natupad eh. Hindi totoong bumalik si Kristo nung mga dates na sinabi nila. At maraming religious organization na nagsasabi niya. Actually, if you look at the general perspective, sa Kristyanismo at saka sa Islam, parehas merong aral na babalik si Kristo. Kahit sa Quran. Ang tawag nila dyan si Isa sa Quran. So babalik siya. Kung mababalik siya, okay, tignan ngayon natin itong religion na to. Ito bang religion na to humula na babalik na si Kristo? Kailan niya sinabi na babalik na si Kristo? Kung lumipas yung araw na yon, bumalik ba talaga si Kristo? Kung hindi, X na kagad yung religion na yun. Andali, di ba? Andali. Isama mo pa yung tungkol sa mga aral na sinusunod nila dun sa pagsasama-sama. Yan bang mga aral na yan? Meron ba silang basihan dun sa mga lumang libro? Na kasi yung lumang libro na yun, allegedly, sila rin na nagsasabi. Alam ba? Sa Kristyanismo. Sa Kristyanismo, sila na rin na nagsasabi na yung libro na yun, totoo. Sa Judaismo, sila na rin nagsasabi, yung libro na yun, totoo. Sa Islam, yung Quran, sila na rin nagsasabi na yung libro na yun totoo. Bakit? Hindi naman nating lahat, kasama tayong lahat tayo. Hindi naman natin nakita yung mga propeta na nagsipagsulat nun eh. Yung mga eskriba na nagsipagsulat nun, at saka yung mga propeta na nagsipagsalita ng mga bagay na nasusulat ng mga eskriba dun sa mga libro na yun. So ano ngayon na ibig sabihin? Kung itong mga tao na to, nakalilitaw-litaw lang, lahat niyang mga yan na nagsasabing sila daw ang sa Diyos, tignan mo kung yung mga sinasabi nila nakasulat ba doon sa mismong referensya ng mga propetang sa kanila rin galing. Sa kanila rin galing yung mga yun eh. Diba? No, sabi mo sa akin, Kristyanismo, propeta nyo, tama ba yung sinabi mo tungkol sa sinabi ng propeta mo? Pag magkakontra sinabi ng propeta nila nung unang panahon at saka yung sinasabi nitong ngayon, kalilitaw-litaw lang, paniwalaan mo yung propeta nung unang panahon, mas malamang tama yun. Pero ito pa problema, isa pang problema rin. Paano mo nalamang tama yung sinabi nung propeta 2,000 taon na nakakaraan? Ayun ngayon, doon na ngayon magkakatalo. Doon sa mga nandito sa ating ngayon, madali. Yung mga propetang nagpapanggap ngayon sa panahon natin, madali. Bakit? Tignan mo lang kung yung mga sinabi nitong mga nandito sa ating ngayon, mga pastor-pastor, pare-pare, imam-imam, kung sino man yan nagsasalita ngayon, tignan mo lang kung nakasulat ba yan doon sa librong pinagbabasihan nila. Pag hindi nakasulat, alam mo sinungaling yan. Yun na mismo yun. Hindi ka na mahihirapan. Ito na ngayon ang mas mahirap na pag-aaral. Paano mo malalaman kung totoo ba yung sinasabi nung mga tao 2,000, 3,000, 6,000 taon na nakakaraan? Doon sa mga referensya na ginagamit ng mga taong kalilitaw lang dito sa mundo. Ngayon medyo mahirap-hirap na bagsakan. Ngayon, nandun ako ngayon sa ganong pag-aaral. Paano ko nalaman na totoo yung sinasabi ng mga taong 2,000 taon na nakakaraan?
Kasi there's just no way of telling kung totoo ba talaga yung mga sinabi nila noon o hindi, o baka kasi alam mo merong ganyang claim ang ang mga Muslim eh. Dahil daw Biblia, ang sabi dahil daw sa kakapasalin-salin, pasalin-salin, parang nag-iba na ng nag-iba na ng nakasulat. Tapos may mga dagdag bawas pa raw ganun. Hindi mo naman maitatanggi totoo talagang may mga ganun talagang pangyayari. Hindi mo maitatanggi yun. Meron talagang mga ganong pangyayari. Na merong mga pangyayari, na merong mga isinulat nung panahon pa ng mga apostol na akala mo galing sa mga apostol kasi si Pablo mismo nagsasabi nun. Si Pablo mismo nagsasabi na mag-ingat kayo, kahimat kami o isang anghel bumaba sa sa langit o kung ano man yung mga isinulat na sa inyo na waring galing sa amin. So meron noon pa pala, nung unang panahon pa, may sumusulat na allegedly galing sa mga alagad. Pero hindi galing sa mga alagad yun. Unscrupulous writings yun. That being said, eto na ngayon, nasa isang mahirap na panahon tayo kung saan hindi na natin malalaman kung alin ba dyan sa mga yan ang totoo, maliban na lang magtiyaga ka talaga. Ngayon, andun ngayon ako dun sa konsepto na to each his own. To each his own. Gano'n na ngayon na mangyayari. Kasi tignan mo, wala nang kumakausap sa atin, brother. Kung mapapansin mo, wala nang kumakausap sa atin. Katulad ng pakikipag-usap ng mga propeta noong unang panahon sa Diyos. Wala na. Wala eh. Brother, napakatahimik ngayon. Yung Charge. Oo. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Pero hindi ko rin alam kung paano mareresolba yun eh. Yun ang dahilan ngayon kung bakit pinagtsatsagaan ko ngayong aralin ang Quran. Kasi for the longest time, naiintindihan ko ang Biblia. Sa mahabang panahon, naiintindihan ko ang Biblia. Pero ayokong sabihin naman na naiintindihan kong buo ang Biblia. Kasi maraming misteryo dyan, maraming hiwaga dyan, hindi ko kaya ipaliwanag. Ang dami. Tama. Halimbawa na lang, yung tanong ni Soriano dati, yung sa 2.22 yata ng Isaias yun, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ibig sabihin nun eh. Yung lumayo kayo sa mga taong ang hininga nasa butas ng ilong. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ibig sabihin nun. Hanggang ngayon. Every now and then, sinisingit ko, every now and then, pero hanggang ngayon, wala eh. Wala akong sagot dun. May mga nagtatanong nga sa akin niya kasi tanong ni Soriano dati yan eh. Yung nasa ng Diyos bago ginawa langit at lupa, nasagot na yan eh. Meron niya sa YouTube, nasa lupa. Kasi meron siyang sariling lupa na tinatahanan niya. Nasa Kapitulo 8 yan ng Kawikaan. Pero yung 2.22 ng Isaias, hindi ko alam yun. Hindi lahat ng bagay kaya kong sagutin. At ayoko namang magdunong-dunungan at maggaling-galingan para sumagot sa inyo ng bagay na hindi ko naintindihan. Dahil ako lang din ang mumukhang tanga ron eh. Di ba? Ayun, sa akin, diretso na lang. Sabihin ko sa inyo, hindi ko alam. Kasi eventually, someone will come along na magsasabi na, Chess, ito yan. Etas, ito ngayon ang mga talata. Edi ako ngayon na natuto. Galing sa audience ko. Kasi pag nagdudunong-dunungan ka, hindi ka na matututo eh. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. Yung mga taong pantas sa sarili, mas maigi pang mangmang kesa sa kanya. Mas maigi pang bobo ka na lang kesa pantas ka sa sarili, dunong-dunungan ka. Kung sakali mang ilabas ko na hindi ko alam ang isang konsepto, merong magme-message sa akin yan. May magmamalasakit sa akin. Chess, ito yung nakita ko. Hindi ko alam kung tama to o mali, pero tignan mo tong parte na to. O kung sakali man, merong magdunong-dunungan, mag-message sa akin ng tungkol sa isang konseptong hindi ko naiintindihan, may pagkakataon na ako ngayon para makita ngayon yung perspektibo ng ibang tao. Pero hindi para magdunong-dunungan ako sa bagay na hindi ko naiintindihan. Kasi ang magiging ending sa akin yan, lalabo isip ko eh. Pag meron kang preconceived idea na nag-pop up lang sa isip mo, tapos wala ka namang pruweba, tapos inilalabas mo sa mga tao yan, katulad nung kay Bugoy, nakita mo, ang labo ng isip. Ang labo eh. Paano ang labo? Ito without ad hominem hindi sa panlalait ng kapwa-tao. Pero kitang-kita mo kung paano malabo isip eh. Tungkol sa mga bagay ng spiritualismo. Pero tungkol sa bagay na paggawa ng music, okay, maganda. May mga music siya talaga, diretso straight out, maganda talaga. Pero tungkol sa spiritualismo, alam mo malabo isip eh. Paano malabo? Yung preconceived idea niya, inilalabas niya na para bang akala mo factual. Wala daw ikang mahanap wala daw ikang mababasa. Bawal kasama ng Tapos, meron pa siyang isa pang inilabas na allegedly, ang sabi niya daw, hindi daw nagalit ang Diyos kay Solomon dahil maraming asawa si Solomon. Hindi, may talata nun, nagalit ang Diyos kay Solomon. May talata nun eh.
So ngayon, Saka, ano nangyayari? Ang nangyayari, kinukuha niya lang yung privilege, kinukuha niya yung benefit na si Solomon maraming asawa. Ano benefit Yun. nun? Pwede niyang kopyahin na maraming asawa si Solomon, pero wala ka namang mababasang tama yung ginawa ni Solomon na magparami ng asawa eh. At wala ka ring mababasa na si Solomon pin-promote yung pagpaparami ng asawa. Wala eh, walang ganun brother eh. Kahit Oo, nga si wala. Solomon, hindi pinapayagan yung katulad nung kay Solomon eh. Si Sulaiman, kung tawagin nila, ang nasa Islam, ang nasa Quran, 4 lang. 4, pwede ka mag-asawa hanggang 4. Pwede ka mag-asawa hanggang 4. Pero may kondisyones yun. Kailangan papakasalan mo. Mga Hindi batas yan yun. tulad ng iba na jojowain mo lang, pinagsasama-sama mo sa isang bahay, tapos sasabihin mo, asawa mo yun. Hindi ganun kasalaula ang Islam. Hindi ganun. Kaya nga sabi ko, sa mga bagay na naiintindihan ko, yan, makakapaglabas ako ng information sa inyo. May mga research din ako. Pero sa mga bagay na hindi ko naiintindihan, ayokong magdunong-dunungan, lalabo ang isip ko. Magagaya ko kay Bugoy. Lalabo ang isip ko, may preconceived idea, sisiksik mo ngayon sa isip ng mga tao yung preconceived idea mo, akala mo totoo, dahil lang nagpop up sa isip mo without any proof whatsoever. Kaya pag hinamon kaya ngayon ng debate, ang sagot mo ngayon, hindi ka interesado. Yun ngayon ang problema. Diba? Ayokong magkaganon, brother. Ayokong magkaganon. Nalulungkot ako sa itsura ko, sa pagtanda ko. Yun yung dahilan kung bakit ayokong tumanda. Kasi nakikita kong lumalabo ang isip ng mga tao pag tumatanda sila. Ayokong makita yung panahon na malabo na ang isip ko at may mga preconceived ideas akong ipinapasa ko sa mga tao, lalo na tungkol sa mga bagay ng espiritualismo tungkol sa Diyos, na mga bagay na wala naman akong pruweba at na-imbento lang ng utak ko, tapos meron akong pagka-arugante para akalaing totoo yung na-imbento ng utak ko, tapos ipinapasa ko sa mga tao. Ayokong makita yung pagtanda kasi nakita ko kay Solomon yan. Si Solomon nung tumanda siya, ipinagtatayo niya na ng mga matataas na muog, yung mga Diyos ng mga babae niya. Nagalit sa kanya ang Diyos. Nakita ko yun. Gumawa na siya ng mali. Oo. Gumawa siya ng... Lahat naman tayo nagkakamali. Pero yung kaarugantihan sa harap ng Diyos, natatakot ako ron eh. Natatakot talaga ako. Kasi importante sa akin yung kabilang buhay. Kasi wala na akong hinahabol dito sa buhay na to eh. Nakuha ko na lahat ng gusto ko rito sa buhay na to. Natikman ko lahat ng gusto ko sa buhay na to. Yung sinasabi ni Solomon na nasubukan niya lahat ng bagay, nangyari na sa akin yung brother. Wala nang halos laman yung bucket list ko, kukunti na lang. Napakakunti na lang ng bucket list ko, halos wala na akong magawa sa buhay ko, nakapakipakinabang para sa akin. Kasi alam kong pagkamatay ko, alam ko yun eh, mawawalan ng kwenta lahat ng bagay na ginagawa ko araw-araw. Kasi walang karunungan, walang kaalaman, walang gawa sa libingan na iyong paroroonan. So lahat ng mga bagay na ginawa ko, it will all fall in vain. Magiging walang kwenta lahat ng bagay. Itong pagla-live ko na pagtsatsaga akong puyat na ako ngayon. Ngayon mismo puyat na puyat ako. Pagod na pagod ako. Meron pa akong konting sama ng pakiramdam at parang medyo nanginginig yung katawan ko ngayon. Pero ngayon, naka-live pa rin ako. Alam kong mawawalan ng kwenta ito pagkamatay ko. Pero paglipas pa yun ng maraming taon, kasi mayat maya mag-a-up pa rin yung mga videos ko. Alam ko yun, I know that for a fact. Bakit? Kasi konti lang yung mga nagmamalasakit sa mga tao. Sobrang konti lang ng mga ang dahilan kung bakit ka lumilitaw at nagtsatsagang mag-marketing. Kasi marketing itong ginagawa ko eh. Para dun sa konsepto na magmalasakit naman tayo sa mga kapwa-tao natin. Kasi hindi naman natin alam kung may Diyos ba o wala sa kabilang buhay. Hindi natin alam yan kahit ateista ka pa, matibay ka sa putang inang research mo, okay, sige. Pero gaano ka kasiguradong 100% bang kaya mong sabihin talagang wala talagang gumawa? Ngayon, babalik rin naman natin yan. Ikaw, Chester, putang ina ka, ang dami mong pinagsasabi sa internet, gaano ka naman kasiguradong 100% may Diyos talaga? Ang sagot ko sa'yo, magkabilang panig, hindi sigurado. Yun ang sagot ko sa'yo, magkabilang panig, hindi sigurado. Ngayon, overall, paano natin malalaman kung tama ba yung mga bagay na nakasulat dun sa mga bagay na isinulat libo-libong taon na nakakaraan? Ang sagot ko sa'yo, diretso, brother, pag yung mga bagay na sinabi noon libo-libong taon na nakakaraan, nangyayari. Ito ngayon ang problema. Basahin mo ang Biblia, basahin mo ang Quran, parehas sila na merong mga bagay na sinabi libong taon na nakakaraan, nangyayari ngayon. Patay. O paano na ngayon? Alin na ngayon dyan sa dalawa totoo? Diba? See? Kaya nga ngayon, sinatsaga ko rin yung Quran. Malay ko ba baka Diyos ng Islam pala ang totoo? Diba? Pero hanggang ngayon, sinatsaga ko pa rin ang Biblia. Malay ko ba kung Diyos pala ng Kristyanismo ang totoo? Diba? Sa akin diretso, aralin ko na lang lahat. Tapos pagtsatsagaan kong gumawa ng mabuti sa ngalan ng Panginoon na hindi ikinikwento sa kahit na kanino. Kasi yun ang nakita kong common denominator ng lahat ng yan eh.
Tignan mo sa mga Muslim, meron silang mga kawang gawa nila na hindi na nila inilalabas, hindi rin ibinibigay sa templo. Kasi kung mapapansin mo, mga born again, Baptist, blah blah, etc. Yung mga religion na nagpapatights, ang lakas nilang humarabas ng pera. Pero tignan mo, may mga pagkakataon, para bang ang dating, ang tunog, parang yung paggawa ng mabuti, puro tungkol lang sa paggawa ng pera. Tapos ibibigay sa kanila yung perang ginawa. Yun ang madalas na napapansin ko eh. Common denominator ng napakaraming religion, lalo na under the umbrella of Christianism, parang sobrang importante ng pera sa Diyos nila. Hindi ko maintindihan yan eh. Tingnan mo, punta ka ng Middle East, may mga balita ako sa Middle East na kapag ka pala pumasok ka, bawa sa Iraq, Iran, Saudi, pag pumasok ka sa bahay ng may bahay, hindi ka tatanungin nung may-ari ng bahay kung anong dahilan kung bakit ka nandun sa loob ng 3 araw. Pero pagsisilbihan ka lang nila sa loob ng 3 araw. Hindi ko alam kung alam ninyo yun, pero merong kakaibang kultura silang napakaganda. Hindi nila alam kung anong dahilan kung bakit nasa loob ng bahay namin ang tao na to na hindi namin kilala. Pero pagsisilbihan namin siya sa loob ng 3 araw, sa pangatlong araw pa lang siya pwedeng tanungin kung bakit siya nandun. Hindi ko alam kung alin dyan sa mga yan ang totoo. Meron lang akong konting hint. Tapos yung konting hint na yon hindi ko pa sigurado. Pero ang alam ko ito, meron totoong lumitaw na Jesus nung 2,000 taon na nakakaraan. Totoo yun. Hindi mo pwedeng sabihin hindi. Bakit? Kasi si Pablo ang may sabi, may mahigit 500 saksi. Okay, pwede mo sabihin, hindi, nasa loob naman ng Biblia yan eh. Okay, meron ding sa labas. Meron akong nakita. Merong isang tableta, pagtyagaan nyo na lang i-research. Tablet ito galing sa Roman Empire. Technically, mga kalaban ito eh. Ito yung grupo ng mga nagpapatay kay Kristo eh. Romano. Naasabi, dun sa isang tableta na yun, a certain Jesus of Nazareth was crucified by Pontius Pilate. A certain Jesus of Nazareth was crucified by Pontius Pilate. So meron palang totoong lumitaw na Jesus 2,000 taon na nakakaraan. At totoo na si Poncio Pilato na sinasabi sa Biblia, yun yung nagpapako talaga sa kanya. So meron kang pruweba sa loob ng Biblia, may mahigit 500 saksi, sabi ni Pablo, na buhay pa rin doon sa panahon na isinusulat ni Pablo yung mga sulat niya noon sa mga Hintil. Tapos, meron kang pruweba sa labas din ng Biblia na galing sa mga Romanong, technically kalaban yan. Kalaban. Kapag yung mga kasang-ayon at mga kalaban, parehas ang sinasabi, mabigat-bigat na pruweba yan. Mabigat-bigat na pruweba yan. Ngayon, nagkakatalo na lang kung si Kristo ba Diyos o tao. Kasi sa magkabilang libro, sa Biblia at saka sa Quran, magkaiba sinasabi. Oo nga. Pero merong totoong lumitaw. 2,000 taon na nakakaraan na nagturo talaga ng tungkol sa kung paano mabuhay bilang tao. Ang pangalan, Jesus. Ang pangalan sa Quran, Isa. O, bahala ka na ngayon. Ako, suggestion ko, basahin mo parehas. And then you get to decide for your own. Ayokong ako ang mag-endorso. Bakit? Kasi, pag in-endorso ko isang bagay, tapos mali pala ako, damay-damay tayong lahat. Lalo na tungkol sa usapin reliyon, tangina, brad, diretso takot talaga ako dyan. Ayokong mapagkamalian ako. Okay lang sa akin na sabihin ng Diyos pagdating sa kabilang buhay, hindi mo naman pinromote yung Kristyanismo ko eh. Hindi mo naman pinromote yung Islam ko eh. Okay lang sa akin yun. Okay lang sa akin yun. Basta ako, ipinaalala ko sa mga tao na maghanap kaya kayo ng Diyos nyo. Maghanap kaya kayo. Maalala nyo kaya na merong gumawa. Dun sa mga panahon na wala pang problema, wala pang sakit ng ulo, wala pang pagansya, wala pang sakit ng katawan, sakit ng kalooban, at payapa pa ang lahat ng bagay, makaalala ka kaya sa Diyos, ano? Para pag ikaw naman yung nangailangan sa Kanya, baka sakaling maalala ka niya rin kasi nag-i-invest ka nung mga panahon na okay pa lahat at wala pang problema. May mga tao kasi nakakaalala lang sa Diyos kung kailan may problema na. May sakit sila, o may problema sa pera, o may diferensya yung anak nila, o sana makapasa sa exam yung anak nila, bla bla. Ang tao nakakaalala lang, Brad, pagka may dinaramdam na eh. Gaya nga ng kawikaan Tagalog, ang sabi, kapag ang sakit ay marami, ang dalangin ay marami rin. Ngunit pag gumaling na at bumuti, Diyos man hindi masabi. May mga tao talagang nakakaalala lang talaga sa Diyos kapag kami diferensya. Tapos pag nakuha na nila yung kailangan nila, hindi na ulit makakaalala. Papasalamat lang yan isang beses. Tapos di na ulit makakaalala yan pagkatapos hanggang dumating ulit yung susunod na problema sa kanila.
'Di ba? Sa akin, sabi ni Pablo sa Biblia yun eh. Kabana lang pinagsasanayan, may pakinabang na to at sa buhay na darating. O mas okay na sa akin. Ngayon pa lang, habang wala pang diferensya, habang wala pa akong cancer, habang hindi pa ako namamatay, makaalala na ako. Tapos ipaalala ko rin sa inyo na merong Diyos, hahanapin mo nga lang, medyo mahirap-hirap. Sabi sa Biblia, di daw mahirap. Sabi sa Biblia, di mahirap. Sabi sa Quran, di rin daw mahirap eh. Sabi, doon sa mga libro. Pero alin ngayon dyan sa mga yan? Kasi 2,000 years after, siguro nung mga panahon na yun, hindi masyadong mahirap. Nung panahon nila. Bakit? Kasi nung panahon nila, isa lang naman yung religion na yan eh. Diba? Punta ka sa lugar ng mga Muslim, mag-endorso ka ng ibang religion, tingnan mo, puguta ulo mo. Kasi that really makes sense. That makes sense. Sabihin naman, napaka-brutal naman. Hindi, gago, nagme-make sense yun. Bakit? Pag may pumasok, alam ba, totoo yung religion mo, at may pumasok na hindi totoong religion at ipapapaniwala sa mga tao na naniniwala na sa totoong Diyos, para maniwala sila sa mga Diyos-Diyosan, tangina, patayin nyo talaga yan. Diretso patayin nyo talaga yan. Ako naniniwala ako sa ganung konsepto. Bakit? Tangina, magpapasok ng ibang Diyos sa samahan natin. Ano yan? Dito na nga, ito nga yung totoo eh. Di ba? Gets mo yung ganung konsepto? Na magpapasok ka ng ibang Diyos na sasambahin ng mga tao at yung ibang Diyos na yan, hindi yan ang lumalang. Hindi yan ang gumawa sa lahat. So naiintindihan ko yung ganung konsepto. Naiintindihan ko yon na mamamali ang mga tao at hindi lang yan pag-uusap na naloko ka sa pera at makakabawi ka ulit sa susunod na panahon. Hindi. Yan yung pag-uusap tungkol sa kaluluwa na pag yan ang naipahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi yan pag nakuha ng demonyo. Sabi ni Soriano. Tamo. Ako naniniwala ako sa ganung konsepto. Delikado yung usaping pananampalataya. Delikado yung usaping pananampalataya. Sobrang delikado ng usaping pananampalataya. Hindi nare-realize ng mga tao, delikado kayo kapag mali ang paniniwala mo. Delikado kayo. Hindi lang yung pera mo yung mauubos. Hindi lang yung buhay mo yung mauubos. Pati yung buhay ng mga kamag-anak mo, ng anak mo, at yung dami ng mga taong naipasok mo sa relihiyong mali. Delikado ang usaping relihiyon. Delikado. Sobrang delikado niyan. Ako personal, natatakot ako mag-endorso. With all the cunning knowledge that I have in relation to religion, brother, marami akong alam tungkol sa relihiyon. Halos yung mga bagay na pinaniniwalaan ko nga tungkol sa Biblia, kaya kong ilaban ng debate. Nakita niyo yung ilang debate ko sa internet. Nakita niyo yun. Pero tignan mo, hindi ako nag-i-endorso ng relihiyon. Brother, natatakot ako. Natatakot ako makapagpahamak ng kapwa ko tao. Yun ang masasabi ko. Follow-up question, brother. Last question ko, brother. Bago ko bigay last question. Salamat kasi napaunlakan mo dito sa programa mo. Sumasabay din ako sa one. Marami akong natutunan sa iyo. Salamat, God bless. Itong last question ko, brother. Ano ang pinagkakaiba ng relihiyoso at pagiging makadiyos? Yung pagiging makadiyos, hinahanap niya talaga ang Diyos. Yung pagiging relihiyoso, sa relihiyon siya nakafocus. Maaaring parehas tama yon kung tama yung Diyos na sinasamba nung parehas na tao. Pero maaaring mali yun kapag mali yung sinasamba ng magkabilang panig. Yung relihiyon, hindi lang naiintindihan ng mga tao yan eh. Ako, I did my research. Pinagtiyagaan ko rin. Kasi may mga religion kasi nagsasabi sa kamangmanga nila, sa katangahan nila. Sabi, hindi na daw kailangan ng religion. Magtataka ka naman. Hindi pala kailangan ang religion. Bakit mababasa mo sa Biblia yung religion? Ibig sabihin, sa dami ng mga bagay na hindi ipinasulat ng Diyos sa Biblia, yung religion, isa sa mga salitang mababasa mo sa Biblia. Ano ba? Magpapasulat ba ang Diyos ng hindi importante? Ewan ko, ibang klaseng kabobohan yung paniniwalang hindi na daw kailangan ng religion eh. Ang Diyos nga mismo may sinasabing religion sa Biblia eh. Tapos naniniwala ka sa Biblia, ayaw mong maniwala pag ang Diyos ang may sabi na salitang religion. Anong katangahan yan? Ngayon, I also did my research. Ngayon, ano ba ibig sabihin kasi ng relihiyon? Ang ibig sabihin ng relihiyon, re means again. Lihio means to tie. Latin word yung relihiyon eh. Latin. Hindi naman sa Latin isinulat ang Biblia eh. Diba? Ang Biblia isinulat sa Griego, sa Ebreo, at saka sa Aramaic. Ngayon, yung salitang relihiyon, galing sa salitang Griego. Yung salita na ginamit doon, ang salita, treskia. Treskia. Which means ceremonial observant, semicolon, worshiping. Okay,
So, ang religion pala, pagsamba. Pwede mo ba sabihin sa akin hindi kailangan ng pagsamba? Tamo? May mga tao talaga mangmang eh. May mga tao bobo eh. Hindi pala kailangan ng religion. Eh, ang ibig sabihin ng religion ay pagsamba. So, that's another term for hindi na kailangan ng pagsamba. Tanga mo naman. Bakit? Eh, ang Diyos nga nagsasabi pa, ulit-ulit pa, sambahin eh. Diba? Pinasulat pa niya na sobrang daming beses sa Biblia at saka sa Quran. Tapos ito ka ngayon, kalilitaw-litaw mo pa lang, hindi ka kailangan ng religion. Sino ka? Ang sarap mo namang kaltukan, tangina ka. Diba? Ang sarap mong kaltukan. No. Eh, kung hindi pala kailangan ng religion at ipinasulat ng Diyos yung salitang religion sa Biblia, sana sinabi niya rin, hindi na kailangan ng religion. Kaya tignan mo, wala sila mabasang ganyang talata eh. Basa ka ng ganyang talata, tignan mo, wala sila mahahagilap. Papaputol ko, titi ko kapag ka nakahanap ka ng talata na sinasabing bawal, hindi kailangan ng religion. Sige, hanap ka talata, sinasabing ba, hindi kailangan ng religion. Sige, papaputol ko, braso ko, chap-chapin mo na ako pagka nakabasa ka, hindi kailangan religion. Chap-chapin mo na ako, sige. Bibigay ko sa'yo katawan ko, sunugin mo kung trip mo. Kahit anong gusto mong gawin sa katawan ko, bibigay ko sa'yo katawan ko. Sunugin mo. Hanap ka talata, hindi kailangan religion. Walang ganun sa Biblia. Walang ganun sa Biblia. Ang mababasa mo, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harap ng ating Panginoon na ito, dalawin ng mga babaeng bao sa panahon ng kanilang kapigatian. At pag-ingatan ng kanyang sarili na walang dungis sa sanlibutan. O, tignan mo, nababasa sa Biblia, salitang religion eh. Tapos ito ka ngayon, kalilitaw-litaw mo pa lang, kinokontra mo sinabi ng Diyos, ulul ka ba? Ulul ka ba? May mga pastor talaga, putang ina talaga eh. No? May mga pastor, ang sarap sapakin eh. Diba? Yung mga yan ako, diretso ha, dapat hindi tayo masyadong magiliw sa mga pastor eh. Bakit? Nagpapahamak ng kaluluwa ng kapwa-tao yan, luka. Hindi tayo dapat masyadong magiliw sa mga pastor. Sa dami ng mga taong manloloko sa sanlibutan, ang mga pinakamasasamang manloloko, mga pastor. And you quote me on this. Ang pinakamasasamang manloloko sa mundo, mga pastor. You can quote me on this. At paninindigan ko yan ng buhay ko. Ang pinakamasasamang manloloko, mga pastor. Hindi ko nila lahat, pero napakarami nila. Napakarami nila. Tangina, hindi ko nga maintindihan tong mga taon to eh. Tangina ka, ilang pirasong talata lang yung alam mo, pastor ka ng hayop ka, nag-aakay ka ng kaluluwa ng kapwa-tao mo, hindi ka nang didiri sa sarili mo, ilang pirasong talata lang yung alam mo. Pag tinatanong ka nga, hindi mo masagot yung miyembro mo, tapos pastor ka, ulul ang putang ina. Sabi ko nga sa isip ko eh, kung ako lang magtatayo ng religion, baka mas malaking religion pa ito kaysa sa mga religion na sampay bakot na nakikita nyo sa kanto-kanto ninyo. Magiging bilyonaryo ako sa religion. Kung sakali mang interest ko yung religion at gusto kong magtayo ng sarili kong religion, hindi ako interesado dyan. Bakit? Kasi natatakot ako sa kaluluwa ko at sa kaluluwa ng kapwa ko tao. Nagmamalasakit ako. So alam na ninyo, hindi ako magtatayo ng religion hanggang mamatay ako. Alam ninyo yan. Pero namamangha ako sa tibay ng dibdib ng mga putang inang bulaang propeta. Tangina mo, kalilitaw-litaw mo lang sa mundo, ni wala kang balay sa pinapangaral mo. Hindi mo masagot yung tanong ng mga tao. Tapos nandito ka ngayon, nagpapanggap kang pastor. Inire-representa mo ang Diyos. Tapos nang hihingi ka ng pera sa mga tao, nakakadiri ka. Tangina ka. Nakakadiri ka. Wala kang malay sa ginagawa mo at wala ka ring malay sa mga dadalhin mo sa impyerno, sa katartaduhan mo. Tangina. Ako nga sa akin, dapat magkaroon ng matinding debate yung mga putang ina mga pastor na yan. Tingnan mo, mababawasan yung mga pastor. Magkaroon kayo ng mga matitinding debate na pag napatunayang sinungaling kang hayop ka, dapat ipaputol ang ulo mo. Hindi ka dapat mabuhay. Sabihin mo ng brutal kung brutal, pero at least mababawasan yung mga taong dinadala mo sa impyerno. Napakarami nila. Napakarami. Papapansin mo eh, ang common denominator ng mga impaktong pastor, ang lalakas nila lumamo ng pera. Ang lalakas nila manghingi ng pera sa mga miyembro nila. Nakakala mo, naghihirap ang Diyos na hindi baling maghirap yung mga miyembro nila, basta ibigay mo yung para sa Diyos. Inang-ina nyo. Tang-ina. Basahin nyo yung liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos. Pilipinas, magising ka.
Basahin niyo yung liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos. Maiintindihan ninyo, hindi ganun kagutom ang Diyos pagdating sa pera at hindi ganid ang Diyos pagdating sa pera. Basahin niyo yung liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos, you will understand, nung unang panahon pa, marami ng mga bulaang propeta. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Maraming salamat, brother. Regards sa bumubuo ng Project 1M. Maraming salamat sa inyo and God bless. God bless, brother. Bye-bye. Salamat. Okay, next tayo. Jepoy. Ito yung endorso ko lang ulit. Siya yung gumawa ng logo ng Project 1M, si Jepoy. Jepoy! Sana nandito pa siya. Nasa Davao ito si brother. Paldo talaga. Tangina, lucrative na hanap buhay ang pagpapastor eh. Ang pag-aakay ng kaluluwa, napaka-lucrative na hanap buhay niyan. Ang problema mo lang, pagdating mo sa kabilang buhay. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, si Jepo ito, Pantukan, Davao. Davao. Okay. Ano tanong mo, brother? Kuan, brother, gusto ko lang kumonekta doon sa pinag-uusapan natin ngayon about sa Muslim. Pwede ko bang buuin ko muna yung tanong ko, brother, bago ko itanungin? Okay lang, brother. Go. Sige, sa mga viewers natin dito, usually siguro taga Manila, no? So, ako po ay isang Kristiyano, nakatira sa Mindanao. Particularly dito sa, born and raised ako sa South Cotabato, at saka dito ako yung sa Davao nakatira. Ang dami kasing uri na Muslim dito, brother. Hindi naman lahat ng Muslim nagkakaintindihan. Kasi iba ang lingwahe ng Maranao, iba ang lingwahe ng Kagan. So, kung nag-uusap sila, Tagalog sila, brother. Ito, ang gusto kong kasi nagkaamo kasi ako ng isang Muslim. Tapos, siya ay isang head, mataas ang pwesto niya sa BARM. Okay. Doon sa Cotabato. So, sa totoo lang, brother, maraming nagsasabi na takot sila sa Muslim, takot sila ganito. Sa totoo lang, brother, nung nagkaroon ako ng amo, ako lang isa Kristiyano, Muslim sila, tinuring nila ako totoong anak. Tinuring nila ako totoong anak na parang kanila. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung boss ko na yon. Ngayon, brother, ito yung gusto kong ipunto muna bago ko ibuin yung tanong ko, brother. Kasi iba yung Muslim dito, brother, eh. Kasi bakit? Pag may nanghihingi sa kanila, agad silang nagbibigay. Walang tanong, kung bakit binibigay ka agad nila pag meron sila. Ngayon, tinanong ko sa boss ko, ang daming nanghihingi sa kanya, mapa-Kristiyano, mapa-Muslim. Ngayon, sinasabi ko sa kanya, boss, ba't nagbibigay ka ng sasakyan? Ba't nagbibigay ka ng 1 milyon? Ba't nagbibigay ka ng negosyo na walang kapalit? Sabi niya sa akin, kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, pag nagbigay sa iyo ng isang napakalaking blessing, katulad ng mayaman ka, responsibilidad mo ang lahat ng tao na sa paligid mo. Pagdating ng panahon na huhusgahan ka, itatanong sa iyo yan, ano ang mga naitulong mo? So, kung titingnan lang natin ang konsepto ng pagiging isang Islam, napakaganda, brother. Ngayon, ito na yung tanong ko. Kasi ang Muslim kasi, brother, ako ilang beses akong na-preach siya ng isang imam, na isang ng Muslim sa pare, missionary ng mga Pero ngayon, ito yung tanong ko sa iyo, brother. Kasi ang libro ng Quran, ang libro ng Muslim is Quran. Ang libro ng Kristiyano is Biblia. Marami ang author ng Biblia. Na pa-Old Testament at New Testament. Iba-ibang tao, iba-ibang panahon, pero may isang punto na si Jesus ay ipapadala at si Jesus ay ang anak ng Diyos. Hindi naman minention ni Jesus na siya ang Diyos, kundi anak siya ng Diyos na ipinadala ng Ama. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa Quran. Ang Quran naman ngayon ay isang sulat ng Allah para sa mga tao gamit si Muhammad. Mas maraming na-mention na milagrong ginawa ni Jesus kaysa kay Muhammad. Ang tanong ngayon ito, brother. Kung authors ang pagbabasihan natin, isang authors lang si Muhammad. Kung authors naman ang pagbabasihan natin sa Biblia, maraming authors. So ngayon, brother, confusion ngayon. Na-confused kasi ako ngayon. No, so mas mabigat sa akin ngayon ang Biblia kaysa sa Quran. Pero respeto ko ang turo ni Muhammad bilang si Jesus ay tao lang. Sige, brother, baka bigyan mo naman ng medyo malawak na pagkaintindihan.
Parehas tayo eh. Parehas tayo. Oo. Yung konsepto na hindi alam ko alin doon sa dalawa. Mm. Maraming author yung Biblia, which possibly makes it authentic. Bakit? Kasi iba't iba ng panahon, iba't iba ng mga tao, pero iisa sinasabi. Iisa lundo. Iisa ang bottom line. Mm. Iyon yung isa sa mga pinakamabibigat na konsepto ng ng Biblia. Kasi sa dami ng mga taong sumulat, pare-parehas yung sinasabi tungkol dun eh. Na meron daw darating na Mesaya, tapos yung darating na Mesaya, magiging tagapagligtas, tapos yung nakasulat sa awit, binutasan nila ang aking kamay at ang aking paa. Hinapak nila ang aking kasuotan. Tapos detalyado, kung ano yung nangyari kay Kristo, yun yung nakasulat sa awit. Ang awit, isinulat yan, merong iba dyan na si David ang sumulat eh. Tapos si David nabuhay nang hindi na sila nagkita ni Kristo. Pero yung, pwede mong sabihin, baka tinupad ni Kristo yung, yung nakasulat. Pero dun sa parte na yon, brother, hindi siya ang in control eh. Ginawa sa kanya yun. Hindi siya ang in control. So ngayon, anong nangyari? Natupad sa kanya yung nakasulat. Binutasan yung kamay at paa. May butas talaga. Kasi yun nakasulat din sa Bagong Tipan. May butas talaga eh. Pero yun nga lang, hindi yun ang nakasulat sa Quran. Ang nakasulat sa Quran, ibang tao yung ipinako. Allegedly, ang sabi, si Judas daw. Ngayon, si Kristo daw hindi namatay at kinuha daw at babalik kasi hindi naman daw siya namatay. Yun yung mga bagay na mga tanong ko sa isip ko eh. Na merong pinagkaiba yun. Tignan mo, nakikita ko, diretso nakikita ko yung Kristyanismo at saka Islam as parang, maaaring mali ako dito, do not quote me on this, parang magkapatid na religion yan eh. Paanong magkapatid na religion? Pansinin mo, kung galing kay Abraham parehas, yung isa galing kay Isaac, dun ngayon nakakonekta si Kristo dun. Sa Kristyanismo. Yung isa galing kay Ismael, dun naman nakadugtong ang Islam. Parehas may hula dun eh, sa Torah. Kung babasahin mo lang yung Torah ha, kasi yung pinanggalingan ng dalawa na yan, yung Torah, na galing sa mga Hudyo. Yung Torah, yun yung original na I will say, libro ng kautusan na ipinasulat kay Moises noong unang panahon. Tapos nandun sa nakasulat kay Moises yung kwento ni Abraham. Tapos sa kwento ni Abraham, merong dalawang magkapatid na anak parehas ni Abraham. Yung isa anak niya sa talagang asawa niya, yung isa anak niya sa alipin. Si Hagar at saka si Sarah. Ngayon, yung dalawa na yun, parehas may anak yung dalawang babae. Tapos, yung dun sa anak nung dalawang babae na yun, parehas ipinangako sa kanila na pararamihin ko ang bilang ninyo na gaya ng mga buhangin sa dagat. Na gaya ng mga bituin sa langit. Parehas may pangako dun sa dalawa na yun eh. Tignan mo, mukhang natupad nga eh. Yung pangako, tignan mo, dalawang pinakamalalaking religion sa mundo, Kristyanismo at saka Islam. Parehas galing kay Isaac at saka kay Ismael. Parehas galing sa mga anak ni Abraham. Hindi ko ngayon alam kung alin dun sa dalawa. Pero ganun ko sa nakikita. Yun nga lang, merong inconsistency sa mga istorya eh. Halimbawa, sa Torah, ang nakasulat, ang papatayin dapat si Isaac. Pero sa Quran, ang nakasulat, si Ismael ang papatayin. Sa Biblia, ang nakasulat, si Isa o si Kristo, si Jesus. Siya yung pinatay. Tapos nabuhay uli. Sa Quran, hindi siya. Lumabas, paglabas, meron siyang kamuka. Tapos yung kamuka niya, yun ang ipinako. Allegedly, si Judas daw yun. Iscariote, hindi si Tadeo. Dalawa Judas sa Biblia eh. Parehas pa apostol. Doon sa mga inconsistencies na yon, naiintindihan ko na may mga bagay na hindi talaga nagtutugma doon sa dalawang libro ng pinakamalalaki.
Pero yung pinaka-general, ano ba to? Bakit nagre-reconnecting? Okay. Kasi hindi pala nakakonect sa wifi. Pero yung pinaka-general na turo dun sa parehas na religion na yun, gagawa ka ng mabuti, huwag mo papakita kahit kanino. Tapos ipapangalan mo yun sa pangalan ng Diyos na gumawa sa lahat. Hindi ko nga lang alam kung sino siya. So tungkol dun sa dalawa na yon, brother, hindi ako makakapag-endorso ng isang mas mabigat kaysa dun sa isa. Isa sa mga pinakamabibigat na dahilan kasi hindi ko pa nababasa ng buo yung Quran sa pagbasa na bukas yung puso. Kasi nabasa ko ng 3 beses ang Quran, pero sa 3 beses na yun, naghahanap ako ng kasiraan. Hindi mo pwedeng i-count yun as pagbabasa ng Quran. Kasi yung ginawa ko in the past, paghahanap ng kasiraan para makalaban ako ng debate sa mga Muslim. Tapos wala akong pakialam kung mapatay ako. Ganon yung konsepto. Kasi, ewan ko, siguro, sira lang talaga ulo ko, ganon. Sa ganon ko gustong mapatay. Pero ngayon, as I grow older, as I grow wiser, I would like to understand the words of Prophet Muhammad sa paraan na bukas yung puso. Tapos gusto ko talagang unawain. Yun nga yung dahilan kung bakit pagkatapos ng Project 1M, pupunta ako Mindanao para makita ko yung kultura. Na, ano ba itsura sa Mindanao bago pa dumating yung mga colonials dito at nag-endoso ng Katolisismo sa Pilipinas? Kasi nakita ko na yung itsura sa bandang norte. Yung mga Igorot na hindi considered na Pilipino, sabi ng iba. Kasi yung mga Igorot, bago pa yung Pilipinas, andyan na yan eh. Bago pa inialay itong archipelago natin kay King Philip II ng Espanya, nandyan na yung mga yan. At 2,000 taon na ang ginagawa yung rice terraces sa Banawe, kasabay halos nung pagpangangaral ni Kristo sa Middle East. Nakita ko na yung kultura doon. Pero gusto kong makita yung kultura sa Mindanao, kung anong itsura ng Mindanao bago pa dumating yung mga Kastila. So yun, pagkatapos ng Project 1M, diretso ako ng, hindi siguro diretso, baka libot-libot muna, pasyal-pasyal muna. Siyempre napagod din ako dito. Pahipahinga mo lang ng konti. Tingin-tingin sa mga tropa, gano'n, kamustahan sa mga kaibigan. Tapos food vlog muna ako. Tapos tsaka ako pupunta ng Mindanao. So overall, ang masasabi ko, brother, hindi ako sigurado. Pero yun yung konting mga bagay na naiintindihan ko tungkol sa magkabilang libro at tungkol dun sa magkabilang pananampalataya. Merong malaking possibility para sa akin at maaaring mali ako na isa dyan sa 2 pananampalataya na yan yung totoo. O baka parehas, pero hindi mangyayari na ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan. Let's just put it that way. Ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan. With all the things that you may find across the universe, one thing is common. Ang pinaka-common sa lahat ng bagay na mapapansin mo sa buong universo, there is pattern. And there is order. Merong order eh. Yun ang pinaka-dominant sa buong universe. Yung order. Paano ang order? Pansinin mo, paikot. Paikot ang order. Yung mga atoms, paikot. O merong waves. Understood? Pag ganun, at saka pag ganun. Yun ang pattern. Pag ganun, paikot, at saka pag ganun. Yun ang makikita mong pattern sa buong universe. Isa pa, unusual sa akin yung dami ng mga patterns. So sigurado ako na in every rule, syempre alam mo na, in every rule there's always an exception. Every now and then may mga bituin na nagbabanggaan. Every now and then may bituin papasok sa black hole. Diba? Something to that effect. Pero generally, ang pinaka-common sa buong universo, there is order. Na yung mundo natin, itong Earth, umiikot sa araw. Nasa Goldilocks zone tayo. Tapos, umiikot sa araw yan, nasa Goldilocks zone tayo, gano'n. Tapos hindi yan hinihigop ng araw para masunog tayong lahat. Hindi rin naman yan lumalayo para manigas tayong lahat sa yelo. Hindi eh. Basta nandun lang siya, umiikot lang siya sa paligid ng araw. Tapos saktong-sakto, ang tawag nila Goldilocks zone. Tapos yung iba pang mga planeta, umiikot din sa araw. Tapos, yung solar system natin, kung tawagan, yung pag-ikot ng mga yon, umiikot naman sa galaxy. One galactic year ang tawag ng pag-ikot nun. Pero yung galaxy natin, umiikot din sa universe. Tapos mapapansin mo, napakabihira ng mga galaxy na nagbabanggaan. At napakabihira ng mga bituin dito sa loob ng galaxy natin na nagbabanggaan. At napakabihira ng mga planeta nagbabanggaan din. Ano ibig sabihin? Ang pinaka-dominante sa buong universo, order, hindi chaos. If it is true that a large quantity of nothing decided to pack tight together and then explode into hydrogen and helium, tapos walang order, dapat chaos ang makikita mo.
Ang dominante dapat chaos. Hindi eh. Ang dominante, order. So there's that big possibility na baka merong nag-formulate ng order dyan sa kalawakan. Hindi ko lang alam kung sino siya. Hindi ko alam. Kasi maaaring mali ang Biblia at Quran. Maaari yun. Maaaring hindi pala talaga siya nagpapakilala. Kasi kung ikaw ang Diyos at ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay, basta mo na lang babibigyan ng access sa'yo ang kahit sino na lang. Yun yung dahilan kung ba't gusto kong tumawid sa kabila. Sige, sira ulo, oo. Pero curious ako doon sa kabila. Yung taas ng level ng curiosity ko sa kabila, beyond space, beyond time, hindi na sapat lahat ng mga nandito para maging maligaya pa ako eh. Hindi na sapat lahat ng nandito. Lahat ng kayamanan, hindi sapat para sa akin. Lahat ng kasikatan, hindi sapat para sa akin. Lahat ng kapangyarihan na kayang i-offer sa akin ng mundo, hindi sapat. Greedy ako. Greedy. And I may possibly be the greediest person that you will ever meet. Sobrang greedy ko, hindi na ako interesado sa lahat ng bagay na nandito. Gusto kong makita ko ano yung itsura sa kabila. Sobrang excited ako na makita yung kabila. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi ako interesado parang gagawa pa ako ng pera na para sa sarili ko. Yung Project One, putang ina, alam nyo, barya-barya lang yung putang ina kinikita rito. Kumpara dun sa mga parang sila Josh Mohiga, at saka yung iba pang mga influencer na napakadaming pera. Alam niyo, barya-barya yung kinikita rito. Walang kakwenta-kwenta to. Putang ina, maniwala ka sa akin. Kung gugustuhin ko lang gumawa ng pera sa social media, I will be the fucking richest person that you will ever meet in social media. Alam ko kung paano gumawa ng hindi birong dami ng pera sa social media. Panloloko lang ng kapwa, gawain tiba-tiba eh. At hindi mo mamamalayan na niloloko kita. Hindi katulad ng iba, bobo eh. Tangina, halatang halata kayo eh. Na hindi nyo nga kayang ilabas sa internet yung mga yung mga sales tactics nyo eh. Lalo sa networking, mga payaman power ninyo. Hindi nyo kaya ilabas sa social media yan. Hindi nyo kaya ilabas sa social media yan. Mga payaman power. Meron nga ako nababalitaan eh. Bago ito, bago. Networking din. 300,000 daw VIP. At lahat ng mga miyembro, pinipiga nila para mag-sign up doon sa 300,000 pesos na VIP. Tapos nagkahiwa-hiwalay, allegedly. Allegedly lang ito ha. Allegedly, nagkahiwa-hiwalay. Tapos ngayon, meron nang nagsasalita ng hindi maganda. Doon sa loob mismo ng management, kumalas. Itong nagkumalas, nagsasalita ng hindi maganda tungkol doon sa mga yun. Ha! Takina. Naglolokohan kayo mga ulol. Naglolokohan kayo mga ulol. Pero hindi na ako interesado sa pera eh. I already have enough. I already have too much. Meron na akong sobra para sa sarili ko. Paano sobra? Sobrang yaman, ang dahil papasok ng pera. Hindi ganun. Kundi dahil barat ako sa sarili ko. Natuto akong maging maligaya sa kukonti na meron ako. Ang tawag doon, contentment. Kontento ako sa lahat ng meron ako, kontento ako sa lahat ng wala ako, at lahat ng gusto ko, tinatrabaho ko, nakukuha ko. Pati sa direksyon kung saan ako papunta. Yun nga yung dahilan kung bakit ang hiling ko lang sa inyo, wala nang iba eh. Walang kahit ano. Panalangin lang. Kasi wala akong kayang gawin eh. Anong kaya kong gawin? Hindi ko naman kilala kung sino yung gumawa. Hindi ko siya kilala eh. Hindi ko alam kung saan siya makikita. Sa dalawang pinakamalalaking religion sa mundo, nalilito pa ako. 'Di ba? Ano magagawa ko? Wala, magparami ng tao. Yun lang kaya kong gawin, magparami ng tao. Anong gagawin ng mga tao? Makakaalala kayo sa Diyos. Tapos pag nakakaalala na kayo sa mga Diyos nyo,
baka sakaling maalala nyo rin ako. At baka isa dun sa mga Diyos ninyo ang totoo. Yun lang yung magagawa ko. Baka sakali isa dun sa mga Diyos ninyo totoo. Ako, tinatalinuhan ko lang eh. Ginagalingan ko lang eh. Diba? Hindi ko siya kilala. Masamang tao ako. I know that for a fact. At oo, sobrang dami ninyong mga religious people na pumupunta rito at lahat kayo kinukumbinsi ninyo ako papasok sa religion ninyo. At na-appreciate ko yung pagmamalasakit at pagmamahal ninyo. Ito ang problema natin. Pare-parehas, lahat tayo. Including yung mga nagmamalasakit sa akin na bumibisita dito para kumbertihin ako papasok sa religion nila. Lahat tayo hindi natin kilala at hindi natin nakasama yung mga propeta na kinausap ng Diyos noon, libong taon na nakakaraan. Hindi natin kilala yung mga tao na yan. Ito pa ang problema. Yung mga libro natin, nagkokontrahan sa isa't isa. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Wala, hindi ko alam. Ako, tinalinuhan ko na lang. Ang gagawin ko, kayong mga tao, makaalala kayong lahat na merong Diyos, kanya-kanya kayo ng hanap. Tapos gagalingan ko lang dito sa social media. Tapos kukunin ko yung mga puso ninyo. Tapos pag mayayaman na kayo, tapos magaganda na yung buhay nyo, tapos maayos yung mga anak ninyo. Tapos nakakaalala kayo sa Diyos. Kanya-kanya kayo ng panalangin. Tapos sana maalala nyo. Kasi far-fetched yung pangarap ko. Ang layong masyado. Sobrang layo ng pangarap ko, hindi kayang bilhin ng pera. Kung kayang bilhin ng pera yan, kahit billion pa yan, bago ako mamatay, kaya yan. Kung kayang bilhin ng pera yan, kahit billion pa ang halaga niyan, bago ako mamatay, kaya yan. Kasi I have enough wisdom inside this small head of mine to make so much money. Basta hindi na natin pinag-uusapan kung saan manggagaling pera. Ganun lang. I have so much wisdom inside this small head of mine to make enough money, wag na lang natin pag-usapan saan galing ang pera. Basta kaya kong gumawa ng sobrang daming pera. Ito ang problema ko. Hindi ako kaya iligtas ng pera ko. And I am acknowledging that fact. Bakit? Kasi sa mahabang panahon, maraming iba't ibang currency na ang lumitaw sa mundo. Andyan ang Roman coins, andyan yung Persian coins, at maraming iba't iba pang klase ng currency. At lahat ng currency na yan, obsolete na. Tapos meron tayong mga currency ngayon, Philippine peso. At paramihin ko ang Philippine peso na meron ako. Pag sinakop tayo ng ibang bansa, wala na rin halos halaga yung Philippine peso na meron ako. Ano ibig sabihin? Kahit gaano ka pa kayaman, there will come a time hindi ka kayang iligtas ng kayamanan mo. Ako, simple lang eh. Hindi naman ganun kakomplikado yung gusto ko. Pero yung gusto ko mismo, alam mo, sa mga tao, mani-mani lang ito eh. Tangina, doon ako na mind blown ako rin eh. Tangina, paano nangyari eh, na para bang ang dating eh, delusional na yung konsepto ng religion? Paano nangyari yung konsepto ng paniniwalang may Diyos, corny? Paano nangyari yan? Kailan nangyari yung transition na yan? Hindi ko maintindihan eh. Pero walang ibang mas practical na bagay kaysa dun sa konseptong putang ina, mamamatay ka. Mamamatay ka. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang putang ina, ang bobo ka, na iniisip mo, Chester, na habang buhay mong kayang gumawa ng pera at walang hanggan ang buhay mong poke ng ina ka. You will never be as fucking good as the empires that have passed. Hindi ka magiging kasing galing ng Imperyo Romano. Hindi ka magiging kasing galing ng mga Ehipsyo nung panahong ginagawa yung Egypt. Hindi ka magiging kasing galing ng mga emperador. Sino ka? You're a fucking nobody.
Kasi hindi na ngayon katulad ng dati, na dati kaya mong i-centralize ang kapangyarihan. Ngayon, hindi na because of the power of social media. You can do so much pero hindi mo kayang i-centralize ang kapangyarihan sa panahon ngayon. Bakit? The people are starting to wake up. The people are starting to wake up. At pag napansin nila na niloloko mo sila, patay ka. Hindi na katulad dati. Hindi mo na kayang i-centralize ang kapangyarihan sa panahon ngayon. Ngayon, ang gusto ko na lang, gusto kong makita yung kabila. I'm that fucking weird. I'm that fucking geek. I'm that fucking curious. And I'm that fucking crazy to think about the afterlife. Greedy ako. Ako yung pinaka-greeding tao na makikilala mo mula nung pinanganak ka at sa lahat ng panahon siguro ako pinaka-greeding tao makikilala mo. Na hindi ako interesado sa lahat ng bagay na kaya pang i-offer nitong mundo na to. Wala na akong pakialam dito. I can burn today and I wouldn't have a flying fuck about it. Kaya kong masunog mismo ngayong araw at wala na akong pakialam. Ang pakialam ko, yung kabila, pagtakas ko dito sa kulungan ko na ang tawag karne, ang tawag laman. Kung kailan man ako makakatakas sa kulungan na to, yun yung pinakamasayang araw ng buhay. Yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Para bumukas na yung mata ko at makikita ko lahat. Lahat ng gusto kong makita. Ngayon, bulag ako eh. Wala akong makita eh. Ang dilim ng paligid. Lahat ng bagay hindi nagme-make sense. Bulag ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Alam mo yan ang problema ng mga matatalinong tao eh. The more you know, the more you understand, you don't know jack shit. Habang dumadami yung nalalaman mo, maiintindihan mong putang ina ka, wala ka palang alam. Wala kang alam. Hindi mo alam kung paano tumatakbo tong mundo na to. Ito ang bad trip. Akala natin, alam natin. Pero mismong MIT ang nagsasabi, there's that 50% chance that we are living in a fucking simulation. Hindi natin naiintindihan itong mundong ginagalawan natin. Meron lang tayong alam, laws of nature. Pero anong laws of nature ang ilalapat mo kapag tumakas na yung buhay mo sa katawan mo? Na hindi nga maintindihan ng mga scientifico paano ibabalik yung buhay na yan at kung saan din nanggagaling yung buhay na yan. Saan galing yung buhay na yan? Hindi natin alam. Walang science na magsasabi sa'yo kung saan eksakto nanggaling ang buhay at wala ring science ang nagsasabi sa'yo kung saan papunta yung buhay na yan at kung anong transition yan. Kasi nakikita natin yung transition ng baterya eh. Yung baterya, may enerhiya sa loob. Pag ikinabit mo yan sa makina, umaandar yung makina, nakikita mo yung transition of energy. Pero yung transition mula dun sa katawang may buhay, papunta dun sa laman na namamatay, saan pumupunta buhay? Tang-ina, wala tayo science dyan. Wala. Wala kang science na mahahanap para dyan. Ano ba ibig sabihin ng science? Collection ng mga bagay na naiintindihan natin. Paano yung hindi natin naiintindihan? Tang-ina, ano science na ilalapat mo dyan? Paliwanag mo sa akin yan. Ano science na ilalapat mo sa bagay na hindi natin naiintindihan? Katulad ng kung saan galing ang putang inang buhay. We cannot fucking make life out of lifeless objects. Yung konsensya, hindi mo masasabing ano yan, ng evolution yan. Yung DNA, hindi mo masasabing evolution yan. Hindi. Tangina, pare-parehas tayong dalawa mata, dalawa kamay, dalawa paa. Tapos pag merong naiba, alam mong wala sa lugar. Merong nagdidikta, hindi natin kilala yung nagdidikta. Merong sumulat ng DNA. Hindi natin alam kung sino nag-code niyan. Tangina, it's numbers. Numero yun eh. Numero. Ang putang ina, language of the universe, numero. Tapos ang daming bagay na hindi nagtutugma sa isip ko tungkol sa mga numero. Kailangan ko pa ngayong bobohan lahat ng bagay para lang maintindihan ng mga tao. Kailangan ko pang bobohan. Kailangan ko pang, I need to
dumb things down so people will understand. Kailangan kong tangahan yung pagkakapaliwanag. Kailangan kong magmura. Kailangan kong magtunog galit para lang magka-interest kayo sa mga bagay na totoong importante at hindi ganun ka-importante ang pera. Uulitin ko, hindi ganun ka-importante ang pera. Itong Project 1M, gumawa kayo ng kani-kanyang tagi-1 milyon ninyo Pilipinas. Magpakayaman kayo ng gusto. Kung kaya nyong maging bilyonaryo, go ahead and you will fucking understand that money is not everything. You will understand money is not everything. Kapag tinanggal mo na yung konsepto ng kayabangan, maiintindihan mo, tangina walang kapangyarihan halos yung pera mo. Yung sobra-sobrang pera mo, anong kapangyarihan yan pag tinanggal mo yung konsepto ng kayabangan? Masarap lang yung sobrang daming pera pag nagyayabang ka na. Pero pag ikaw lang mag-isa, you eat your fucking steak at Wolfgang, and you live in a 5-star fucking restaurant paying hundreds of thousands of pesos every single month, na ikaw lang mag-isa at wala nang iba sa paligid mo, you tell me if that life is for you. Ngayon mo sabihin sa akin na sobrang sarap ng buhay mo pag sobrang dami mong pera tapos mag-isa ka lang. Sobrang dami mong pera, hindi mo maipagyabang dahil wala kang mapagyabangan. Pag tinanggal mo yung kapangyarihan ng kayabangan, natatanggal mo na rin halos yung kapangyarihan ng sobrang daming pera. Masarap lang yan pag nagyayabang ka because of fucking validation. What if ikaw lang talagang mag-isa yung buhay dito sa mundo at lahat ng nakapaligid sa'yo AI, kasama ako. At lahat ng nakapaligid sa'yo, NPC, non-playable character, at lahat pala yung computer lang, at ikaw lang mag-isa, yung totoong tao at buhay. At lahat ng mga yan hindi pala totoo. At itong mundo hindi totoo, at ang lupa hindi totoo, at ang langit hindi totoo, at hindi totoo lahat ng bagay na nakikita mo. What if ikaw lang talagang mag-isa, yung totoo? What if? And I can't get that theory out of my head. Hindi ko maialis yun eh. Kasi ito problema eh. Pag milyonaryo ka na, pag mayaman ka na, at pag hindi ka na interesado sa pera, at pag hindi ka interesado sa kayabangan, at pag hindi ka interesado sa kapangyarihan, at hindi ka interesado sa kasikatan, life starts to get boring. And the resistance is futile. Overall, makaalala kayong medyos, he's probably there somewhere. Hindi ko alam kung ano itsura niya, hindi ko alam kung kinausap niya ba talaga kahit kailan ang sangkatauhan. Hindi ko alam kung alin dyan sa mga libro na yan ang totoo. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ang nakakapamarali sa buong universo, order, hindi chaos. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal.